Naantala ang bilangan ng boto sa Taguig City dahil sa sari-saring problema sa PICOS machines. Ramdam naman ang tensyon sa pagitan ng dalawang tumatakbong alkalde doon. Live mula sa Taguig may report si Steve Dailisan. Steve? Jessica, maulan pa rin dito sa Taguig pero patuloy naman yung isinasagawang bilangan ng City Board of Canvassers. 70% out of the 377 total clustered precincts pa lamang inabibilang, Jessica. Dahil nagka-problema nga sa mga CF cards yung iba na corrupt kahapon naman sa mismong araw ng botohan, hindi ka agad nakapag-transmit yung ilang mga eskwelahan dahil nagka-problema dun sa kanilang signal. Kaya ang ginagawa sa ngayon, Jessica, ay manual uploading. Alas 2 ng hapon nagsimula ang canvassing dito sa Taguig. Pero hindi agad nakapagbilang dahil inuna muna ang mga problemadong CF card na wala raw laman. We use another PICOS machine to fill our ballots, but unfortunately, hindi po. Okay, the board would like to inform all parties that he already recommended for the replacement of the main memory card. I-repeat na sana mga balota pero ang iBoto na katugma ng CF card kinuha na ng courier ng COMELEC kaya ipababalik pa bago mabilang ang mga balota. Nang simula ng manual transmission ng mga CF card, pumalya naman ang CF card reader kaya't muling nag-recess ang Board of Canvassers para humanap ng kapalit nito. Sabi ng kampo ni Mayor Lani Cayetano, delaying tactic daw ng kampo ni Mayoralty candidate Rica Tinga ang pagbusisi sa bawat detalye sa canvassing kaya tumatagal ito. Sa paunang bilang, lamang si Cayetano kay Tinga. Desperado kasi sila, alam nila na Mayor Lani will win the election. So I think aside from the fact na they're trying to delay the proclamation, they're also trying to cast a doubt sa otherwise valid na eleksyon na nangyari sa Taguig. Sagot naman ng kampo ni Tinga, walang mali sa pagiging mabusisi nila lalo't diskumpiyado raw sila sa naging proseso ng botohan at maging sa ginagawang bilangan. Delaying tactics, sila ang nasa posisyon, sila ang mas maraming watchers dyan, marami rin silang abogado. So sana wag na para ibalik pa sa amin, balik na rin pa, no? Ang kampo ni Cayetano umaasang mapoproklama bago maghating gabi mamaya pero wala naman daw balak mag-concede ang kampo ni Tinga. Sa labas ng City Hall, kapansin-pansin ang mas maraming nakadeploy na tauhan ng Public Order and Safety Office sa Poso. Ipinwesto ang mga barikadang motorsiklo. Isinara sa daloy ng trapiko ang magkabilang dulo ng General Luna Street na daanan pa City Hall at sinusuri ang mga dumaraang sasakyan. Basta't inasign lang po kami rito para security na isarado muna, gawin one way muna to. Pag gumawa ka ng sarili mo, alam mo may ginawa kang kasalanan, Jessica, basahin ko lamang yung partial unofficial count ng COMELEC as of 7 p.m. Para sa Mayor Lani Cayetano, 55,012. Yung kanyang kalabang si Rica Tinga, 33,396. Sa Vice Mayor Ading Cruz, 46,842. Yung kanyang kalabang si Carlo Papa, 36,761. Para sa representative ng 1st District, si Arnel Serafica may 19,979. Si Gigi De Mesa may 11,982. Sa 2nd District naman, Jessica, si Lino Cayetano may 29,876. Habang yung kanyang kalabang si Henry June Dueñas ay merong 23,500. Dun sa mga tumatakbong konsehal, Jessica, majority ay galing sa mga kaalyado nitong si incumbent Mayor Lani Cayetano pero sinabi nga itong kampo ni Tinga na hindi raw sila magko-concede dahil magpa-file sila ng election protest o ng failure of election bukas. Jessica. Okay, Steve, dun sa luma nating sistema ng canvassing nung wala pang automation, yung mga syudad syempre sa Maynila, ayan lang yung yung COMELEC sa PICC dati yung canvassing, dadalhin na lang nila doon yung mga kopya. It sounds so impractical. Automated na nga, Taguig lang ito. Abay siguro isang oras lang makakarating na sila sa COMELEC pero ilang araw na kasi siguro ba yan dahil provided by law na kailangan electronic yung pag-transmit. Talagang aantayin nila yung proseso kahit may problema sa communications o sa linya o sa signal ng telepono. Steve, ganun ba yun? Ganun nga yung nangyari dito, Jessica. Kanina, yung mga CF cards, nilagay siya dun sa yung mga dating balota. Pagkatapos, manually,
pinapasok siya dun sa mga CF card reader at saka pa lamang yon ina-upload. Kaya dun pa lamang nabibilang yung mga balota. Kaya medyo nagkakaroon ng pagtatagal. Alam mo, Jessica, dun sa mismong canvassing, yung mismong CF card, ipapakita pa yon sa publiko, dun sa mga watcher, tapos i-verify pa yon kung yun ba tama at kung yun ba katanggap-tanggap. Saka pa lamang yun ipapasok dun sa CF card reader at saka pa lamang ma-upload. So, kanina, mga 10 CF cards sa loob ng 30 minuto. Kaya medyo nagtatagal talaga yung kanilang pagbibilang, Jessica. Okay, it sounds so impractical kasi, no? 'Di ba? Yan lang, Taguig, 'di ba? Saan ba yung COMELEC? Sa Intramuros or kung saan man yung canvassing, kung sa PICC pa rin. Pag ibinahe mo yan, mabilis pa. Ito, kailangan antayin, ilang araw na. You know, I think this is one example na yung automation mas mabagal pa kesa yung manual. Tama ka dyan, Jessica. One example, yung I-button na tugma dun sa mga CF card, dinala na ng courier. So, ang gagawin nila, itatawag pa nila yan sa National Support Center ng COMELEC, ibabalik dito yung I-button, saka pa lamang mabibilang yung mga balota na ka-feed pa lamang kanina. So, yung time na sana nabilang na yung boto at nakapagproklama na sana sila. Kasi from dun sa mga nabalitaan natin kanina, karamihan sa mga syudad sa Metro Manila, nakapagproklama na sila ng kandidato. Pero dito nga, nananatiling mabagal yung proseso, Jessica. Okay, maraming salamat, Steve Dailisan.